Bagoong Pilipinas, bagoong ang mukha, ang kapal. Oh, ang kapal-kapal mga kababayan. Lalong-lalo na itong bagoong Pilipinas is late mga kababayan. Isa sa kanilang kandidato na si Ping Balingbing Lacson. Na sinisipo tayong mga netizens mga kababayan, etong tao sa social media kung bakit daw lalong gumugulo ang sitwasyon sa bansang ito. Dahil tayo daw ang lalong nagpapagulo mga kababayan sa awayan ni VP Sara Duterte at ni Marcos. Sabi ni Ping Balingbing. At gusto ni Ping Balingbing mga kababayan ay patahimikin tayong mga netizens. Huwag na daw kayo makisawsaw para hindi daw lalala ang gulo. Oh, Diyos mio. Abay, teka, bakit hindi mo pagsabihan ang media? Oh, nakausap mo ngayon, Ping Balingbing. Anong gusto niya mga kababayan? Tatahimik na lang tayo? Lulunukin na lang natin kung anong ibabalita sa media at hindi tayo magsasalita? Kung gusto mo talagang titigil na ang gulo sa bansang ito, ay bakit hindi mo pagsabihan yung ngag-ngag na mo, principal mo na amo, Ping? Panoorin po natin ha. Huwag na makihalo yung mga kababayan natin kasi lalong parang tumataas. You know, Huwag na kayo makihalo sa gulo mga kababayan. Shut up na lang kami. So manonood na lang kami habang binabanatan sina dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Sa tingin namin ay siyang may totoong malasakit sa bansang ito. Ha? Ganon ba, Ping? It's like fanning the flames of political hostilities Lalo lang daw ginugulo mga kababayan ng mga netizens. May mga makikinabang kasi Kayo media. O Ping, bakit hindi mo pagsabihan niyang kausap mo na mainstream media? Di ba isa yan sa nagpapagulo ng usapan dito? Ang makikinabang. Yes. The usual warmongers, yung ang passion nila to make their day complete pagka meron nag-aaway. Meron din ganun mga kababayan natin, lalo sa social media. Gusto nila mga kababayan, tanggapin na lang natin, lunukin na lang natin kung ano ang binabalita nilang mga mali. Papayag kayo? Sa gusto nito si Ping Balingbing? Yung intensyong palitan. Yun nga, yung aking statement na binitiwan kahapon sa Davao, napansin na kagad, meron nagsasabi sa akin, make a stand. Kasi parang walang paninindigan ito mga kababayan, sala sa init, sala sa lamig. Gusto daw labanan ang korupsyon, tapos nakipag-slate sa bagoong Pilipinas mga kababayan na sinasabing mga kurakot. Number 1, under the Marcos administration na ang issue mga kababayan, simulat sa pool pa lang ay kurakutan. Nakalinya si Ping Balingbing dyan. Hindi yung po pwedeng ganyan, you're playing safe. Sabi ko, playing safe ako. I'm trying to make safe yung future ng, yung sa bansa natin, hindi. Making safe daw sa future ng bansa natin, tapos nakipag-alyado sa bagoong Pilipinas mga kababayan na ang sa tingin namin, sinisira ang ating bansa. Kaya sa walang haba sa paglulustay at mismanagement. Yung ako yung nagpe-play safe. Hindi ba dapat gano'n ang maging attitude na natin? Well, bahala siguro, ka ikaw. Alam na natin ang ugali mo, Ping. Di ba? Dati-rati mga kababayan, yung bago pala si PRRD, sip-sip ng sip-sip. Noong later on mga kababayan, napapaalis na si PRRD. Grabe ang banat. Walang foresight daw si Digong. Gulo-gulo, ganyan. Ito naman ginagawa ngayon kay Marcos mga kababayan. Nagpalinya na nga sa bagoong Pilipinas. At pustahan tayo. Pag maupo na ito si Ping Balingbing mga kababayan ha. At papaalis na yan si Bangag. Ay bibirahin na naman niya si Marcos mga kababayan yan. Yan mga galawang traidor din mga kababayan Tapos gusto patahimikan ng mga netizens? Let's say na medyo nagmelo na rin ako over the years, pero sa tingin ko yun naman ang nararapat natin gawin sa halip na... By the way mga kababayan, talo pala iyan diba nung nakaraang halalan, Olats? Isot tandem mga kababayan, Ping Lacson at Soto, talo silang lahat. Ngayon, joiners na doon kay Ngagnag. Paypayan pa natin yung parang nabubuong alitan sa magkabilang panig. Pagsabihan mo media, sila ang nagpapagulo. Ito kasi dahil dalawang highest officials, yung elected officials, yung medyo nasa magkabilang panig. Kaya dapat talaga hindi natin sulsulan pa. Sino nanunulsol? Mga netizens? Nagre-react lang kami sa mga binabalita sa media. Media, pasabihan mo. Kung ikaw lang yan, Ping, in case ang mga kababayan na ang nanalo si Ping Lacson at saka si Soto, wala kaming pake.
Oo. Dahil alam namin wala na pag-asa ang bansang ito kapag ang mga ganito mga klaseng tao, mga kababayan, ang namumuno sa ating bayan. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga Duterte, mga kababayan, ang ating tanging pag-asa na sa totoo lang, mga kababayan, baka hindi na tayo makakakita in our lifetime na ganitong mga klaseng leader, mga kababayan. Minsan-minsan lang ito na yung mga ganitong klaseng tapat talaga sa serbisyo, tapang at malasakit at talagang inuuna ang taong bayan. Kaya nga kami nakikipaglaban Dahil ngayon, wala nang mga leader na katulad ng mga Duterte. Kaya kung guguluhin niyo sila, talagang magkakagulo. Kakalampag kami. Boss, tumulong tayo mag-de-escalate. Hindi naman ito parang magpatawaran, magkalimutan kasi wala na talagang kapatawaran, sabi ni Sara Duterte. Kalaban na habang mga buhay. harsh words nagkapalitan na. Kiss Pero and make up, tayo hindi. mga nagmamasid. Never. Tayo man lang tumulong na mag-de-escalate. Hindi yung i-escalate pa natin, magsusulsul pa tayo, kanya-kanya pa rin. Gatong. Hindi natin Kayo, gatong media. Lalong-lalo na itong News 5, ABS, GMA. Lahat daw sila, mga kababayan, pro-Marcos na. Dati-rati, anti-Marcos yan Pero nananatili sila, mga kababayan, anti-Duterte. may iwasan, may kanya-kanya panig. Oo. So, Senator Ping, ito naman kagabi po, napanood ko po si former Senator Orly Mercado naman. Sabi niya, very di ba? Kasi nga, very maanghang po yung palitan. Tapos may mga investigasyon na pumasok ng NBI, may DOJ na po. Pinagkaisahan na si Sara Duterte, mga kababayan. Kawawa naman yung ale, no? Mas matindi pa ang kanyang pinagdaanan, mga kababayan, kaysa sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Dahil ngayon, mga kababayan, lahat talaga ng puwersa ng gobyerno nakatutok sa kanya. Tapos talagang parang may may banta na baka daw magka-military junta and all that. Pero at the end of the day, do you think it's something that we should be alarmed about? Kasi sabi niya, baka much ado about nothing naman tayo. Tayo mga Pilipino, mahilig sa ganito. Pero after a while, humuhupa, nagkakaayusan. Kasi sabi nga namin, case in Hindi na magkakaayos. Sabi ni Sara, never again. Never again to point Marcoses. kay Enrile po. Di ba siya yung namuno sa EDSA Power? Ibahin nyo sila. Dahil mga trapo ang mga taong iyon Ibahin nyo si For Sara. one. Tapos ngayon, siya po ang Chief Legal Counsel man po ni PBBM. Yung Tempest in the Teapot. Paano maging tempest in the teapot yan? Yung mga wala daw silbing mga kaguluhan, mga kababayan, nag-aaway dalawang matataas sa opisyalis ng gobyerno. President at Vice President. Tempest in a country na yan. Kaya nga sabi ni Senator Orly Mercado, do you think this is much ado about nothing? This is just for, parang, hindi man for show, no? Pero this is temporary. Unfortunately. Pero it's Temporary hanggat hindi bumababa yan sa sa pwesto yan si Bangag. kumbaga na-escalate na dapat talaga nagde-escalate na. Sa inyo palagay? Ang concerning talaga dahil dalawang pinakamatatas na opisyal Alam mo kung halimbawa nagkaroon ng bangayan sa mga subalterns, yung mga minor functionaries o kaya medyo sabihin natin sa Senate o kaya sa House, medyo hindi masyadong nakaka-alarm. Okay. Pero kapag yung dalawang dati pang, nakakalungkot pati dito, dati naman silang political allies. Nabudol. Kalaban nga kayo, di ba? Kalaban sila ni BBM, mga kababayan. Kinontra yan ni Pinglakson si Ngagngag. Ngayon, kasama na sila. Pati si Pacquiao, kalaban niya sa pagka-presidente ni Ngagngag. Andun, kasama na silang tatlo. Strong allies, alam mo, pag nakakakita tayo ng ganyan, hindi maiwasan na parang kinalulungkot natin yung bakit umabot sa ganito. So, tanungin mo si Ngagngag. So, ang sa akin naman, ang main concern, primary concern, yun nga, yung future ng bansa natin. Dahil kung nagkakaroon ng ganyang... Eto mga kababayan, ganito mga klaseng tao. Wala itong loyalty Dahil sila mismo mga kababayan mayroong ambisyon na maging presidente. Gusto sila din ang bida. Pero galawang mga kababayan balingbing style. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na sinisipan niya ang mga netizens? Bakit lalong lumala ang gulo? Pero hindi niya napagsabihan ang media. Post your comments below.